Mga pumanaw dahil sa heart attack ng mga kilalang celebrities at cardiac arrest sa mundo ng showbiz. Chocolate. Ginulat ng komedyanteng si Chocolate ang mundo ng showbiz noong gabi ng March 9, 2019. Habang masaya itong nagpa-perform sa Abra, hindi nito akalain na iyon na rin pala ang magiging katapusan ng kanyang buhay. Nakaramdam ng matinding pagod ang komedyante sa gitna ng kanyang pagtatanghal. Binaliwala niya ito noong una dahil inakalang init lang iyon ng panahon. Tinapos pa nito ang buong set ng performance niya at doon ay nagsabing dalhin na siya sa ospital dahil hindi na ito makahinga. Senyales na pala iyon ng atake sa puso. Binawian siya ng buhay sa edad na 49. Nagsimula si Chocolate bilang isang stand-up comedian bago nito pinasok ang mainstream acting matapos na ma-discover ng veteranong direktor na si Mario J. de los Reyes noong 1994. Makalipas ang 10 taon, nabigyan siya ng role sa teleseryeng Marina sa ABS-CBN at mas nakilala bilang si Pearly Shell. Huli siyang nakita sa pelikulang Fantastica ni Vice Ganda noong 2018. Claire de la Fuente. Ang magaling na singer at OPM jukebox queen ay pumanaw noong March 30, 2021 sa edad na 62 dahil sa cardiac arrest, arising from complications of COVID-19. Una siyang pinasok sa ospital dahil sa sintomas ng sakit, pero hindi na ito nakarecover pa. Sumikat si Claire at nakamit ang celebrity status noong late 70s dahil sa hit song nitong Sayang. Nabansagan din siyang Karen Carpenter of the Philippines. Nabigyan din siya ng titulo bilang Asia's Sweetest Voice. Minsan din siyang naging presidente ng IMBOA o Integrated Metropolitan Bus Operators Association. Nabigyan din siya ng titulo bilang Queen of Tagalog Songs. Bentong. Nakaranas ng cardiac arrest ang komedyanteng si Bentong noong February 9, 2019. Binawian ito ng buhay habang itinatakbo siya sa ospital at pumanaw sa edad na 55. Na-diagnose din si Bentong bilang isang diabetic. Nagsimula siya bilang isang production assistant sa ABS-CBN, pero paminsan ay nakukuha siya para sa ilang mga cameo roles sa iba't ibang mga pelikula. Iyon ang umpisa ng pagpasok niya bilang isang komedyante. Naging host din siya sa noontime show na Magandang Tanghali Bayan at Wawawi, kung saan mas nakilala siya bilang co-host ni Willie Revillame. Napanood din si Bentong sa ilang mga sitcoms ng ABS-CBN, tulad ng Love You, na umere mula noong 2012 hanggang 2016 bilang si Mang Jules. Ilan naman sa mga nagawa niyang shows ay ang Tarajing Potpot, Arriba Arriba, Bora at Aalog-Alog. Nakasama rin siya sa 15th at huling installment ng horror film na Shake, Rattle and Roll noong 2014. Herman Moreno. January 8, 2016 nang pumanaw ang nag-iisang master showman Herman Kuya Germs Moreno sa edad na 82. Pero bago ito mangyari, nakaranas muna siya ng 2 stroke ng magkasunod na taon. Unang trabaho ni Kuya Germs ang maging tagalinis at curtain raiser sa Clover Theater noong 1957. Taong 1970 nang mabigyan siya ng sariling TV show na GMA Super Show. Ipinagpatuloy niya ito ng ilang taon hanggang sa siya na mismo ang nagde-discover sa mga taong may potensyal na mag-artista. Sinimulan niyang i-produce ang That's Entertainment noong 1986 na naging daan sa pagsikat ng maraming kilalang artista sa showbiz. Nagkaroon din siya ng late night show na Walang Tulugan with the Master Showman noong 1997 at nagpatuloy hanggang sa kanyang pagpanaw. Itinaguyod naman niya ang sikat na Walk of Fame sa Eastwood City noong 2005 upang magbigay pagkilala sa mga magagaling na artista sa industriya. Carlos Ogag Alde. July 30, 2022 nang mabalita ang pagpanaw ng magaling na komedyan na si Kaloy Alde o mas kilala sa tawag na Ogag. Nangyari ito ilang araw bago ang kanyang 61st birthday. Sa edad na 60, naiwan niya ang misis na si Roda at anak na si Marley na siyang nagkumpirma ng kanyang pamamaalam. Isinugod pa raw nila ito sa ospital subalit hindi na rin siya umabot ng buhay. Sinubukan din daw siyang i-revive sa ospital. Subalit wala ng electric impulse ang kanyang puso. Tinagurian si Kaloy bilang Mr. Bean of the Philippines dahil sa kaparehong tema ng kanilang pagpapatawa. Ilang mga pelikula rin ang kanyang nagawa at isa na rito ang Ogag the Movie at nakasama rin siya sa Mr. Suave ni Bong Navarro noong 2003. Napanood din siya sa Tropang Trumpo,
Lokomoko High, Tropang Trumpo Anli at Ogag the TV Show. Susan Roses. Isang malungkot na araw ang May 20, 2022 para sa mga nasa showbiz, lalo na sa pamilya ng Queen of Philippine Movies. Sa edad na 80, ibinalita ang pagpanaw ni Susan Roses dahil sa cardiac arrest. Naisugod pa ito sa ospital isang araw bago ito bawian ng buhay dahil sa hirap sa paghinga at pananakit ng dibdib. Ang kanyang labi ay itinabi sa puntod ng kanyang yumaong mister, ang nag-iisang The King Fernando Poe Jr. Hindi naman inaasahan ang pagpasok niya sa showbiz. Noong 15 years old kasi siya, pinangarap lang niya na makita ang idolo na si Gloria Romero sa compound ng Sampaguita Pictures. Pero nang makita siya ng founder ng Sampaguita na si Dr. Jose Perez, inoferan siya kaagad ng kontrata at doon na nagsimula ang lahat para kay Susan sa showbiz. Ikinasal siya kay FPJ noong December 25, 1968 at nakagawa sila ng 17 movies together. Ang huling proyektong ginawa ni Susan hanggang sa pagpanaw niya ay ang longest-running action drama series na FPJ's Ang Probinsyano ni Coco Martin sa ABS-CBN. Joy Viado. 3 dekadang na-diagnose si Joy na mayroong diabetes at sumailalim sa 4 na debridement operation para alisin ang mga sugat na natamo niya sa kanyang mga binti dahil sa komplikasyon sa diabetes at maiwasan ang pagputol sa mga ito. September 10, 2016 nang bawian siya ng buhay habang nasa ospital sa edad na 57 dahil sa heart attack. Isang magaling na komedyante si Joy na nagsimulang maging parte ng children's show na Eskwelahang Munti. Taong 1994 naman nang mapanalunan niya ang grand prize mula sa Fe Espanlillo Scholarship Singing Contest. Nakasama siya noong 90s sa Ang TV at naging host din ng noontime show sa IBC 13 na Lunch Break. Ang 2015 movie na You're Still the One ni Maha Salvador, Dennis Trillo, Richard Yap at Ellen Adarna ang siyang huling pelikulang nagawa ni Joy. Romano Vasquez. Ang sexy actor at singer na si Romano Vasquez ay pumanaw noong January 23, 2022 sa kanilang tahanan sa Cavite sa edad na 51. Kinumpirma ito ng kanyang asawang si Alma Panuelo Dila sa media na napag-alaman na naiwan din niya ang kanyang 4 na anak sa misis. Nakilala naman noon ang love team nila ng aktres na si Shirley Fuentes na nauwi rin sa isang relasyon at hiwalayan. Ilang pelikula rin ang kanyang nagawa tulad ng Epimaco Velasco NBI, Suicide Rangers, Mariano Mison NBI at The Secret of Katrina Salazar. Open book ang buhay ni Romano na umaming ang kanyang buhay ay sinira ng ipinagbabawal na gamot sa loob ng mahigit 5 taon. Sa huli ay bumawi siyang muli at nakipagsapalaran sa pagpasok sa negosyo. Pepe Smith. Nakaranas ng 3 stroke ang Filipino-American singer-songwriter, drummer, guitarist at pioneer ng Pinoy rock na si Joey Pepe Smith noong 2017 na nagdulot ng hirap nito sa pagsasalita. Sa edad na 71 ay binawian ito ng buhay dahil sa cardiac arrest habang nasa ospital noong January 28, 2019. Isinugod siya dito dahil sa pananakit ng dibdib habang nagpa-practice ng gitara. Nakilala ang pangalan ni Pepe bilang drummer at lead vocalist ng bandang Speed, Glue and Shinky na mula sa Japan. Matapos iyon ay sumikat siya bilang drummer at co-lead vocalist ng Juan de la Cruz Band. Dahil din sa panggagaya niya kay Mick Jagger ng The Rolling Stones, tinagurian siyang Mick Jagger of the Philippines. Nasangkot din ito sa isang malaking kontrobersiya noong 1991 matapos niyang mahulihan ng ipinagbabawal na gamot. Nakaligtas naman siya sa isang car accident noong 1994. Gumanap naman si Pepe bilang isa sa 2 main characters sa 2014 movie na Above the Clouds sa direksyon ni Pepe Jokno. Lito Legazpi. September 6, 2019 nang isugod si Lito sa ospital matapos makaranas ng paninikip ng dibdib. Binawian naman siya ng buhay noong September 8, 2 araw bago ang kanyang 78th birthday. 6 na dekada siyang naging aktibo sa pagiging artista at napanalunan ang Best Supporting Actor Award mula sa Gawad Urian noong 1977 para sa pelikulang Sinong Kapiling, Sinong Kasiping. Kinilala rin siya sa pagganap bilang si Pangulong Rodrigo Duterte. Noong siya ay mayor pa lamang ng Davao sa 1992 film na Pugoy Hostage Davao. 3 sa mga anak ni Lito na sina Brando, Zoren at Kier ang pumasok sa showbiz at naging mga action stars. Ang ika-4 na anak naman niya ay nasa Amerika na naninirahan.
Amalia Fuentes. Ang veteranang aktres ay pumanaw noong October 5, 2019 dahil sa cardiac arrest at multiple organ failure sa edad na 79. Pero bago ito nangyari, taong 2013 nang isugod siya sa ospital dahil sa stroke habang nakabakasyon sa South Korea. Nagsimulang mag-artista si Amalia noong 1956 matapos niyang sumali at manalo sa Mr. and Miss No. 1 contest ng Sampaguita Pictures. Nilaunch naman ang kanilang tambalan ni Juancho Gutierrez sa pelikulang Movie Fan. Ipinareha rin siya kay Romeo Vasquez na naging asawa niya. Ikinasal sila sa Hong Kong noong 1965 at isinilang ang anak nila na si Lizelle noong 1967. Subalit naghiwalay din sila noong 1969. Pinakasalan naman niya si Joey Stevens na isang American businessman at nagkaroon ng adoptee na si Jerick Stevens. Makalipas ang 28 years, hiniwalayan niya si Joey dahil sa infidelity. Si Amalia ang kauna-unahang Filipino model ng Lux Soap. Jacqueline Jose. Biglaan ang naging pagpanaw ng veteranang aktres na si Jacqueline Jose. Nakita na lang siyang walang buhay noong March 2, 2024 sa bahay niya sa Quezon City. Batay sa investigasyon ng mga kinauukulan, walang foul play na nangyari. Ayon sa pahayag ng anak niyang si Andy Eigenman, myocardial infarction o heart attack ang naging sanhi ng pagpanaw niya sa edad na 60. Malaki ang naiambag ni Jacqueline sa showbiz industry. Ginawaran siya ng FAMAS nomination noong 1984 sa private show na debut movie niya at Gawad Urian para sa pelikula ni Lino Brocka na White Slavery noong 1985. Siya rin ang kauna-unahang Filipina at Southeast Asian na nakakuha ng prestihiyosong Best Actress Award sa Cannes Film Festival noong 2016 para sa pelikulang Marosa. Nakilala rin siya bilang Sinay Magda sa seryeng Mula sa Puso. Ang huling proyekto na kanyang ginawa bago ang pagpanaw ay ang comeback serya niya sa ABS-CBN matapos ang 10 taon, ang FPJ's Batang Quiapo ni Coco Martin.